So ngayong umaga tayo po lalapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng congregational prayer. Pero bago yon, sino po ang mga may personal na kailangan sa ating pong Panginoong Diyos? Tayo ay magtiwala sa Diyos. Yan yung dahilan kung bakit napakalaki, napakamakapangyarihan ng Diyos po na ating pinaglilingkuran. Isama po natin sa prayer ang mga headship po ng ating fellowship. Nakikita po natin sa screen ang kanilang pangalan. Hindi ko na po maisa-isa. Ang maalala po ninyo, hingin po ninyo ang covering, ang anointing ng Panginoon, ang leadership po nila, samahan ng Panginoon Diyos. Sama rin po natin sa prayer ang mga missionaries po natin sa Africa, sa China, sa gitnang silangan, sa Asia. Idulog po natin sila sa ating pong Panginoon. Ang mga may karamdaman din po, ang Guam, USA, po, humingi sila, ang fellowship po natin doon, Guam Fellowship po, humingi sila ng panalangin para po sa ating international leader. Si Pastor Glenn Clark po, sa kasalukuyan po ngayon, ay may COVID po siya. Amen, kaya hindi po biro ang COVID, mga anak ng Diyos. Hallelujah. So si Pastor Glenn Clark ay nilagay sa ventilator. So hingin po natin ang pag-intervene ng ating pong Panginoon. Bigyan siya ng kalakasan, amen, kagalingan sa karamdaman. Ang Guam Fellowship din, idalangin po natin sa Panginoon. Patuloy silang ingatan ng ating Panginoong Diyos. Ang ating tipong national leader, Pastor Boy at Sir Susan de Cepeda, ang covering ng anointing ng Panginoon. Ang ating regional leader, Pastor Ernie Renten ng Lucena City, idalangin din natin. Ang mga gawain po natin bukas, may pastors meeting at discipleship sa gabi. Ingin po natin ang pag-iingat ng Diyos sa mga darakong mga pastor. Ingatan sila ng Panginoon. Maging ang ating pong bansa, kailangan ng prayer ng ating Pangulo. Amen. Mga nangyayaring kaguluhan, bombing, karamdaman, mga sakit. Amen. Idalangin po natin na ito po ang Diyos po ay makialam. Amen. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Pero bago tayo pangunahan, ni Brother Jer Yago sa ating panalangin, may sampang palakpakan. Purihin po natin, luwalatiin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God, hallelujah. Oh, you are worthy, you are great, all-knowing God, Almighty God, omniscient God, omnipresent, omnipotent, everlasting, wonderful. Oh, we come to your mercy, we come to your grace. I pray, God, my Father, hallelujah, Lord Jesus, God, Holy Spirit. I pray for anointing, O God, Lord, buksan nila ang kalangitan, bigyan nila ang kasama ng iyong mga anak. Hallelujah, hallelujah, praise God, hallelujah, glory to God. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito, Panginoon. Kami sama-samang lumalapit sa iyo, humingi ng panguna mo, Panginoon, sa oras na ito. Pumilos ka, Panginoon. Panginoon, narinig mo, Panginoon, ang mga prayer request, Panginoon, ang iyong mga anak, may mga sakit karamdaman. Iunat mo ang mapaghimalang kamay, Panginoon, si Pastor Glenn Clark, Panginoon, aming nilalapit ito sa iyo, Panginoon. Alam namin walang posible sa iyo, Panginoon, ang kagalingan, ang kompletong kagalingan aming inaangkin ngayon pa lang, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, samahan mo kami, Panginoon, ang aming pakikinig, Panginoon, ng iyong salita, gumawa ka, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito na may ginawa ka sa aming buhay. Panginoon, alam namin may plano ka, Panginoon. Panginoon, sa bayan ito ng dahil patuloy kang gumawa, Panginoon. Patuloy ka magbangon ng mga manggagawa mo, Panginoon, na gagamitin mo sa iyong gawain, Panginoon. Sa oras na ito, inaangkin na namin, Panginoon, ang pagtatagumpay ng iyong gawain sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Welcome po natin ang bawat isa sa isang pamilyong nakawayan at pagbati habang inaawit po ang napakaligaya. Yes, napakaligaya. At mamaya po may gawain tayo. Amen. Ang gawain po natin pansamantala ay ang oras po mamaya ay alas 3 po ang simula natin sa prayer. Alas 4 naman hanggang alas 5 po ang ating pong gagawin pagsamba. At Miyerkules may pagsamba po tayong ginagawa. Amen. Alas 5 po yun hanggang alas 6 ng gabi. So nagawain tayo sa pang Miyerkules, mga kapatid ko sa Panginoon. Ipag-anyaya, pagpaalala po natin ito sa mga kapatiran po natin. Amen. Ano pa ba? Pansamantala, wala po tayong gawain muna sa labas
Martes. Amen. So ang kabalita ay pag-uwi ko na lang po galing Lucena. Dahil mamayang madaling araw ako po ay pupunta ng Lucena. Sama niyo lang po sa prayer ang pag-iingat ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So wag yung makasabay namin na para ko po doon. Ano po? So may pastors meeting sa Lucena. Umaga po yun. Tapos sa gabi naman ay men's discipleship po natin. So yun po yung ating mga pansamantalang mga pabalita, mga anak ng Diyos. Okay, so hallelujah. Sama niyo po sa prayer sapagkat ang Mandaluyong Church ay naghahanda po ng International Bible Conference sa darating pong November 2 hanggang 6. So sana kumanda na ang ating kalagayan, magbalik na tayo sa normal o kaya naman payagan po ang ating conference, mga anak ng Diyos. So samantala ang mga inanyayahan lang ni Pastor Boyet ay mga pastor at ilang disciple lang po ang pwedeng makatalaw. So ipanalangin natin ang pabor po ng Diyos. So sa Maynila naman ngayon, nakakapagtipon na sila 10% ng attendance ng mga miyembro ay pwede pong dumalo. Amen. So ipag-pray natin, ingatan sila ng ating pong Panginoon sa Manila. Manila po yun. Hallelujah. So salamat po sa Diyos at kahit puro paano nandun yung biyaya sa atin ng Panginoon, nakakapagtipon po tayo. Amen. So yan po ang ating mga pabalita at kung ako po'y wala nang nakalimutan ngayong umaga, amen, bago ang paghahandog, tayo muna ay mananalangin sa mga may birthdays, amen, at mga nagdaraos ng kanilang wedding anniversary. Pwede po ba namin kayong anyayahan dito sa unahan upang kayo'y aming may panalangin? Sino po ang magdaraos ng birthday ngayong pong buwan ng Setyembre? So, pwede po kayong pumunta dito. Amen. Salamat sa Panginoon. Sige po, at tapos yung mga ikinasal ng September, pwede po, pag-pray po. Sino po, meron pa, anniversary, birthday. Amen. Birthday, anniversary. Sige, sino may birthday ba? Wala na. Sige, iunat natin ating kamay. Ipanalangin natin ang mga kapatiran. Iunat natin sila. Amen. Lay hands natin ang mga kapatiran. Amen. Anong brother Albert? Birthday din po. Sige, ipanalangin natin sila. Iunat natin ating kamay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hiram na buhay na pinagkaloob mo po sa aming kapatid na ito, Diyos. Lord, ang aking dalangin kung paano pinagpala mo ang mga nakaraang buhay niya, ang mga darating pang mga taon, mga hirap na buhay na pinagkaloob mo, ang aming dalangin, pagpalaan mo po ang kanyang pamilya, ni Brother Art, Sister Malu, Panginoon, ang aking dalangin, maranasan ang mga kapatiran ito, Diyos, ang kabutihan mo, ang katapatan, kung anuman ang panukalat ng kaaway, sa kanya, sa kanyang may bahay, ay aming pinapawalang visa. In Jesus' name, Lord, ibinibless po namin ang buhay ni Brother Art, kaya din man ang kanyang may bahay. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Panginoon, salamat din sa hirap ng buhay na pinagkaloob mo po sa aming kapatid, kay Sister Edwin. Salamat din na naging kapahagi mo namin po siya sa paglilingkod. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya. Panginoon, kung paano iningatan mo po siya sa mga nakaraang buhay niya. Ang darating pang mga taon, lalo mo po silang ingatan pagpalain. Nawa ang kanyang mister, si Brother Joseph, sinusin mo rin ang puso maglingkod sa iyo. Panginoon, maraming pong salamat at aming pong pinagpapala ang aming kapatid na ito. In Jesus' name, Amen. Panginoon, salamat din po sa hiram na buhay na pinagkaloob mo po sa aming kapatid kay Sister Dalia Morato. Salamat sa mga taon, mga blessing, mga pag-iingat, mga pabor na ibinigay mo sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang aming dalangin, ang mga taong pang darating sa kanyang buhay, Panginoon. Lalo mo siyang pagpalain. Lalong maranasan niya ang kabutihan mo at katapatan mo. I-bless mo ang kanyang pamilya, Panginoon. Ang aming dalangin, pakuran mo po ng banal mong dugo ang pamilya niya, Panginoon. Ang kanilang mga anak buhay, pagpalain mo rin, Panginoon. O Diyos, kami po itong madalangin at pinagpapala namin ang kapatid namin ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. So ngayong umaga, Amen, ay darama na tayo sa kalawang bahagi ng ating pagsamba. Tayo po ay maghahandog sa Diyos. At bago po ang paghahandog, Amen, basahin muna natin ang banal na kasulatan. Luke chapter 5, verse 1 hanggang 7. Luke chapter 5, verse 1 hanggang 7. May naalala po ako noon sa Lucena, mayroon pong isang kapatiran doon. Isang announcer po siya sa isang radio station. Siya po ay may sakit. Ang sakit niya, kailangan siya operahan dahil may mayuma. Ang gagastusin sa kanyang
operasyon ay 50,000 ang hinihingi ng doktor. Hallelujah. Ang mananampalataya pong ito ay dumadalo. Amen. At doon po sa pangangaral, sa hamon ni Pastor Ernie, nahipo po ang kanyang puso. Yung kanyang 50,000 na kanyang gagastusin sa operasyon dahil kinausap siya ng Diyos, ang ginawa niya, inoferin po niya yun sa gawain. Amen. At hindi siya nag-alilangan. Ang sabi niya, kaysa naman doktor ang makinabang nito, bahala na si Lord, ibinigay niya ito sa gawain sa madaling salita, mga anak ng Diyos. So, sa madaling salita, amen, siya iuoperahan. Ibig sabihin, hindi naman siya, uoperahan po siya. Pero bago po siya operahan, tinignan muli ng doktor kung ano ang lagay na sitwasyon. Alam niyo po ba ang himala na ginawa po sa kanya? Yung kanya pong mayuma, sabi po doon ng doktor nung tingnan, ito po yung naghilom na, wala na, natunaw na, nalusaw na. Pinagaling po siya ng Panginoon, tuwa po siya. Amen? Hallelujah. At bumalik po siya sa church. Amen? Ipinagpapatutuon niya ito at tuwang-tuwa po kami. Amen? Na naranasan ng taong ito ang himala ng Diyos dahil siya po, ang sabi doon, pinausap siya ng Diyos, hindi po ang kanyang puso. Hindi siya nag-alinlangan. Amen? Na yung kanyang pananalapin na nakalaan sana, amen, sa tinatawag na operasyon, ang sabi niya, ito'y pakinabangan na lang ng church kaysa ng mag-oopera sa kanya. At ito'y ginalang po ng Diyos. Amen? Ang punto ko ngayong umaga, mga anak ng Diyos, dito sa ating babasahing talata, ganito po ang sinasabi. Amen? Sa Lucas chapter 5 verse 1 to 7, subaybayan niyo po ito, sabi dito, nangyari nga, naman samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos, siya nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. Nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, na dapat nagsilunsad sa mga iyon ang mga mamamalakaya. Inugasan ng kanilang mga lambat, lumululan siya sa isa sa mga daong na kay Simon at ipinamanik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. Siya naupo at nagturo sa karamihan buhat sa daong at pagtigil niya ng pagsasalita, sinabi niya kay Simon, kumarong ka sa laot, ihulog ninyo ang inyong lambat upang mamalakaya. Sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag, nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Tatapat sa iyong salita, ihulog ko ang mga lambat. Nang magawa nila ito'y nakahuli sila ng lubang maraming isda, nagkapunit-punit ang kanilang mga lambat. Ginawayan nila ang kasamaan sa isang daong upang magsilapit sila at tulungan. At siya nagsilapit at nangapuno ang 2 daong anupat sila ay nagpasimulang lumubo. Pagpalain po ang salita ng Diyos. Ang tao po, nabubuhay po ang tao sa kung ano ang kanyang paniniwala o pananampalataya. Hindi siya nabubuhay sa mga tinatawag na argumento o debate kung ano ang kanyang paniniwala o pananampalataya. Dahil ipamumuhay ng tao kung ano ang kanyang pananampalataya. Dito po sa akin pong binasang talata ngayong pong umaga, sabi po dito ang setting, ang Panginoon ay nangangaral. May mga mangisda. At ang ginawa ng Panginoon, yung bangka ni Simon, kanya ito hiniram at sabi niya, Amen, ilayo mo ng kunti at nangaral ang Panginoon. Pagkatapos mangaral ng Panginoon, sabi ng Panginoon, sige ulog mo ang lambat Pedro doon sa malalim. At ang sabi ng Biblia, nang iulog at sumunod si Pedro, ang sabi doon, maraming mga isda, halos lumubog ang kanilang bangka, tinawag pa nga niya ang iba. Ngayong umaga, mga kapatid ko, sa Panginoong Jesucristo, mayroon tayong mga pangangailangan. Ilagay natin ang ating sarili para bang pagal na tayo sa magdamag. Amen? Tayo ay nahihirapan sa buhay. Amen? Mayroon nga tayo pero ito'y kulang. Ito hindi sasapat sa ating mga pangangailangan. Amen? Hallelujah! Pero ngayong umaga, narito ngayon ang ating Panginoon. Isang larawan na kung saan ang mga taong ito mayroon silang pangangailangan. Amen? Ngayong bang umaga, katulad ni Pedro, kung hihiramin ba ng Diyos? Amen? Ang iyong bangka, marahil ngayong umaga. Amen? Hinihimok ng Diyos ang mayroon ka. Ano bang mayroon dyan sa iyo? Pwede ko ba yung gamitin ngayong umaga? Marahil ganito ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga. At ang sabi dito, hindi nagpatubili ang mangingisdang si Pedro. Pinahiram niya ang kanyang bangka. Nangaral ang Panginoon. At dahil dito, amen, siya'y nagpahiram. Ang sabi po ng Biblia ngayong umaga, ang sabi doon, ang Panginoon, amen, nang marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos ng Panginoon, ang mga mamangis na inutusan, sabi ron, ihulog mo ang inyong lambat, at ang sabi ron, makahuli ito ng marami. Ngayong umaga, may mga pangangailangan tayo. Marahil mayroon kang mga bayarin, marahil mayroon kang mga pangangailangan, marahil may pinaglalaanan ka. Pwede ba ngayong umaga magtiwala ka sa Diyos? Pwede ba ngayong umaga ipagkatiwala mo yan sa Panginoon? Hallelujah!
Hallelujah! Sapagkat, hallelujah, ngayong umaga, amen, hallelujah, ang nais po ng Diyos, tayo po ay pagpalain. Hindi tayo niya kinukuhanan, amen, hindi tayo hinihimok niya na magbigay, maghandog, amen, magdala ng kasampung bahagi dahil siya nangangailangan. Ang katotohanan, tayo po ang nangangailangan. At dito po sa ating binasang talata, ang sabi ng Biblia, sina Pedro, ang sabi po doon, Simon Pedro, ipinahiram niya ang kanyang bangka. Amen. At dahil dito, amen, ang sabi ng Panginoon, ihulog mo ang iyong lambat. At ang sabi doon, napuno ito ng maraming isda. Ngayong umaga, ang susi, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Upang tayo pagpalain, ikaw ay manampalataya sa Diyos. Ikaw ay maniwala sa Diyos. Bakit hindi mo subukan ngayon? Mayroon marahil mga bagay sa iyong buhay. Amen. Mayroon kang mga pangailangan. Amen. Hallelujah! At kung gusto mong pagpalain ka, bakit hindi mo subukan? Amen, manampalataya sa Diyos. Ibigay mo ang para sa Diyos. Amen, at makikita mo ngayong umaga, katulad ng mga mangingisdang ito, sabi doon, walang sasidlan, hindi magkasya sa kanilang mga bangka ang kanilang mga huli. Pwedeng buksan po ng Diyos ang kanyang mga pagpapala. Kung ikaw lamang ay maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Katulad ng mga alagad sa ating binasa, sabi nga, habang nangangaral ang Panginoon, hindi sila nakikipagtalo. Hindi sila sumasalangsang sa Panginoon sapagkat ipinahiram nga nila kanilang bangka. Yung kanilang lambat ay kanilang tawag dito ipinagamit sa Panginoon. At doon natin nakita, naghimala ang Diyos. Amen? Ngayong umaga, kapit ko sa Panginoon, ang krisis mong dinadaanan, lahukan mo, samahan mo ng pananampalataya, ang resulta niya ay himala. Amen? Ang mga krisis mong dinadaanan, samahan mo ng pananampalataya, ang resulta po niyan ay paghihimala ng Diyos sa iyong buhay. Nakita natin yan ngayong umaga. Amen? Ang mga mangingisda, sila nanampalataya sa Panginoon. Amen? At ang sabi ron, ikawasang huli ang nagawa nila ng araw na yun dahil sila'y nanampalataya sa Diyos. Amen? Subalit sila'y mayroong ginawa. Ang kanilang lambat, ang kanilang bangka, ipinagamit nila sa Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, hallelujah, tayo po'y maghahandog sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko si Brother Biel upang tayo samahan sa paglikom at panalangin ng ating mga handog at kaloob. Amen. Tayo po'y manalangin. Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras ito, Panginoon, kami muli ay magkakalob sa iyong gawain, Panginoon. Tuloy mo kami, bigyan ng tapat na puso, handang puso, Panginoon, sa iyong kakaloob, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming mga pinagkukunan, patuloy mong i-bless, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, gamitin para kami makapagkalob sa iyong gawa. At sa oras na ito, Panginoon, namin namin ang mga pagpapala mo in Jesus' name. Amen. We bring the sacrifice of praise. Pero bago natin yung gawin, tayo muna po'y sumandaling yung muko at tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Muli, katulad ng dati, pagkaisayin mo po ang aming mga puso. Panginoon, bigyan mo po ng handang puso ang bawat isa sa amin. Lagyan mo po ng konviksyon ng iyong mga salita. Panginoon, ako po na yung maliit na lingkod. Itago mo po ako sa inyong likuran. Ang labing laman ko'y pangilan sapagkat sa labing laman, wala po akong tiwala. Tapos po ang aking karunungan at kaalaman. Panginoon, ako po'y dumadalangin ngayong umaga. I-anoint mo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang aking buong Panginoon. Ang salita po ng Diyos ngayong umaga, ititingnan natin sa 1 Corinthians, unang Korinto, sa chapter 15, verse 1 to 4. Unang Korinto, sa kabanatang 15, sa talatang 1 hanggang 4. 1 Corinthians, chapter 15, verse 1 to 4. Sino po ang nakakita na? Hallelujah. Basahin po natin ito. Ngayong umaga. Sabi dito, ngayon, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid,
ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang pinanggap na siya namang inyong pinanatilihan, sa pamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y magsampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo o na sa lahat, at akin namang tinanggap na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Pagpalain ko ang salita ng Panginoon. Ang isa sa mga pinag-aalala ko, pinatatakot ko mga anak ng Diyos. Hindi po yung sabi nga ay walang kasiguruhan ng ating pananampalataya o walang kasiguruhan ng ating pananampalataya. Ang pinatatakot ko na kung tayo ay nananampalataya ngayon sa Panginoon, subalit naroon pa rin tayo sa tinatawag na gapos ng kaaway, katulad ng mga bisyo. Hindi pa rin po nababago ang ating buhay. Nakakatakot na kalagayan, mga anak ng Diyos, na tayo ay naroon pa rin sa mga likong gawa natin. Sa ating pagsasalita, hindi pa rin tayo nababago. Marahil ang ilan pa rin sa inyo, amen, ay nagsasalita ng mga hindi magagandang bagay, katulad ng pagmumura. Mga malalaswang bagay ay nariyan pa sa inyong buhay. Nakakatakot. Marahil ang ilan sa inyo ay nariyan pa sa mga bisyo. Nakakatakot na kalagayan ng isang mananampalataya. Marahil ganito rin ang nasa isipan ni Apostol Pablo. Kaya niya sinulat ito sa mga taga-Corinto. Sabi ni Apostol Pablo, amen, hallelujah. Ligtas kayo kung mananatili kayo sa Ebanghilyong ipinangangaral niya. Nasabi doon, si Kristo'y namatay dahil sa iyong mga kasalanan. Maliban na lang, nawala ng kapuluhan ang inyong pananampalataya. Amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ako po'y nangangaral patungkol din sa prosperity, pero hindi ako prosperity pastor, preacher. Ako'y nangangaral tungkol sa tinatawag na pag-ibig or love, pero hindi po ako love gospel pastor. Amen? Dahil ang katotohanan ngayon pong umaga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, si Kristo po ay hindi pumarito sa lupa para lamang mangaral ng prosperity, para mangaral ng pag-ibig. Siya'y naparito. Amen. Ang tunay na layunin ng kanyang gospel para sabi nga, amen, alisin tayo sa kasalanan at ilayo tayo sa impyerno. Amen ba mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya gusto ko pong mangaral ngayong umaga. Are we still saved? Ligtas ka pa ba ngayong umaga? Isa itong katanungang kinukumpronta ngayon tayo mga anak ng Diyos. Ligtas ka ba tayo? Ligtas ka pa ba? Amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ay nagsalita. Amen, ngayong umaga. Sabi niya sa Luke chapter 18, verse 18. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, makasampung pakaya siya ng pananampalataya sa lupa. Tingnan mo, sabi ng Panginoon. Ano kaya sa pagbabalik ko? Makasampung pakaya ako ng pananampalataya? Ano? Ang katanungan ng Panginoon, pagbalik kaya ng Panginoon. Hallelujah! Meron pa kayang ligtas pag ako'y nagpalit? Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, hallelujah! Ito yung katanungan kong muli na itong pag-usapan natin. Ligtas ka pa ba? Are you still saved? Dahil sabi ng Biblia, ligtas kayo kung kayo'y nananatili. Iniingatan ang Ebanghelyo na ipinangaral, maliban na walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. May nabasa po ako, matagal na ito, nangyari ito noong 1981. Sa Minnesota, isang radio station ang nananawagan na di umano mayroon pong isang ninakaw na sasakyan. Ito po'y nangyari sa California. Ano po? Nasabi po dito ang mga pulis at ang may-ari, amen, ipinababatid nila sa buong kung may nakarinig na kung pwede, kung mayroon nakilala doon sa nagnakaw ng sasakyan, amen, na yung driver ay kung pwedeng sumuko, mga anak ng Diyos, na kinaukulan. Ito ay pinababatid nila sa mga radio station na kung maaari kung mayroong may kakilala sila na ganito, amen, na magnanakaw, na ganitong sasakyan na isang Volkswagen na ninakaw, ay kung maaari ay ipagbigay alam dun sa magnanakaw na siya'y sumuko. Sapagkat ang kanya pong dahilan ay hindi po para makuha lamang po yung sasakyan, kundi mayroon pong isang bagay na nais silang mangyari. Amen, sapagkat sabi po doon, yung sasakyan na ninakaw, amen, ay mayroon pong isang latang biskwit doon sa unahan.
Pero sa latang biskwit na yon ay mayroong lason. Dahil yung lason kung inilagay doon sa biskwit, iyon po'y gagamitin niyang trap ng may-ari doon po sa mga daga. Kaya natatakot siya na baka makain ito ng driver. Amen? Makain ito ng driver at ang driver ay mamatay. Kaya sabi doon, sila ay nananawagan na kung maaari ang magnanakaw na ito ay sumuko, hindi dahil gusto nilang mabawi yung sasakyan, kundi para sa buhay nung magnanakaw, mga anak ng Diyos. Amen? Ganito rin tayo madalas. Minsan, tumatakas tayo sa Diyos, ayaw natin sa Diyos, iniiwasan natin ang Diyos, dahil ayaw natin maparusahan, pero sa katotohanan, tayo ay lumalayo sa Diyos dahil iniiwasan natin na tayo ay i-rescue ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, ulitin ko muli ang katanungan, ligtas pa ba tayo? Amen? Ikaw ba'y ligtas pa? At makikita natin ngayon sa ating pag-aaralan kung ikaw nga'y nasa nanatili pang nasa kaligtasan. Unang-una, pag-usapan natin, faith in vain. Amen? Yung pananampalatayang nawalan ng kabuluhan. Dito sa ating binasa, amen, ngayong umaga, hallelujah, si Apostol Pablo, sinisiguro niya na ligtas kayo kung kayo'y nananatili. Pero maliban na nawala sa kabuluhan yung inyong pananampalataya. At ang Biblia ay may mga ibinibigay na talata na ang isang tao ay nawawala ng kabuluhan ang kanyang pananampalataya. Tingnan natin ito sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 8. Ang sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan, tingnan mo, sapagkat sa mga minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng kalangitan. Amen? Sabi, nang tayo makinig ng salita ng Diyos para bang kanlarawan, tumanggap ka, nagsisi ka sa iyong kasalanan, natanggap mo yung kaloob ng kalangitan, natanggap mo yung salvation, natanggap mo yung Holy Spirit. Amen? Hallelujah! Sabi rito, nakabahagi ng Espiritu Santo, nakalasap ka ng mabubuting salita ng Diyos, ng kapangyarihan ng panahon darating, at saka ka nahiwalay sa Diyos, di na maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yan ang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanyang sarili ang anak ng Diyos, inilalagay ng muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat ang lupang humihit-hit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya, tinutubuan ng damong pakikinabangan ng ngayon, dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos, na dapat kung namumunga ng tinig at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay susunugin. Amen? Ang sabi ng Biblia, makikita natin ang isang tao ay nawala ng kabuluhan ng kanyang pananampalataya, pagtanggap sa Panginoon, sapagkat ang sabi ng Hebrew, amen, imbis na ang tao ito ay magbago dahil sa kabutihan, sa salita ng Diyos na kanyang napapakinggan, amen, nalasap niya ang kabutihan ng Diyos, pero sabi dito, imbis na siya ay magbunga ng mabubuting bunga, dapat mga tinik at dawag ang kanyang ibinubuka. Ibig sabihin, ang taong ito, amen, ay hindi man lamang nagbabago ang kanyang bunga. Marahil minsan nagbago, pero bumalik muli siya sa tinatawag na kasalanan. Ang sabi ng Biblia, amen, hallelujah, mga anak ng Diyos ngayong umaga, nawawala ng kabuluhan ng ating pananampalataya. Kapag sabi doon, muli nating ipinapako si Jesucristo dahil sa ating mga ginagawang kasalanan. Hallelujah. At nagpapakita ito na walang kabuluhan yung aming ginagawang pananampalataya. Ang marami kasi ang akala nila dahil binanggit na nila si Kristo, aking Panginoon, aking tagapagligtas. At pag tumatanggap ng pagpapala sa Diyos, sabing salamat, pinagpala, salamat sa biyaya at grace ng Panginoon. Hindi po yun paraan ng kaligtasan. Yes, nagpasalamat ka lamang. Pero ang hinihingi dito ng ating Panginoon, lagyan mo ng kabuluhan yung iyong ginawang pananampalataya, mga anak ng Diyos. Yan lamang isa sa mga talata ng taong nakatanggap ng kaligtasan pero nawala ng kabuluhan. At maging sa 2 Peter chapter 2 verse 22, anong sabi ng Biblia? Ganito po ang sinasabi, nangyari nga sa kanilang ayon sa kawikaang tunay, na nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at paglulubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Hallelujah, ngayong umaga. Inilarawan ang isang tao na walang kabuluhan ng kanyang pananampalataya. Na bagamat sinasabi niya si Kristo ang kanyang Panginoon at tagapagligtas, nagpapasalamat siya sa Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, hallelujah, para silang mga aso, baboy, sapagkat ang aso raw, yung kanyang isinuka, yung dati niyang buhay, amen, na isinuko na sa Diyos, ay muli niyang kinukuha. Suka, kinakain, isinuka na niya. Amen? At ang sabi ron, para daw katulad din ng isang babaeng baboy.
Amen, na matapos mong paliguan. Ang gusto ng baboy, makikita mo ang baboy, paliguan mo. Amen, makikita mo gugulo uli yan sa pusaling. Gusto niya yung marumi. Sabi ni Pedro, ganito raw po ang larawan. Amen, na nawala ng kabuluhan ng ating mga pananampalataya. At ang pinakamagandang ilustrasyon dyan na nawala ng kabuluhan ng pananampalataya ng isang tao o yung ating pananampalataya pero yung mawala ng kabuluhan ay itong kay Judas. Sa Mateo chapter 27 verse 3 to 5. Nasabi ng Biblia ng pagkagayon si Judas na nagkanulo sa kanya pagkakitang siya'y hatulan na ay nagsisi. Isinauli ang 30 putol na pilak sa pangulong saserdote at sa matatanda na sinasabi, nagkasala ako sa aking pagkanulo sa dugong walang kasalanan. Tatapot kanilang sinabi, ano sa amin? Ikaw ang bahala niya. Kanyang ibinulaksak sa santuario ang mga putol na pilak at umalis at siya'y yumaon at nagbigti. Grabing tao. Nagsisi. Tinanggap si Kristo bilang Panginoon. Nagkasala, bumagsak sa kasalanan. Pero ang kanyang ginawa, tinakasan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Lumayo siya. Akala niya, malalayuan niya ang punishment ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, siya yumaon at nagbigti, mga anak ng Diyos. Nawala ng kabuluhan ang kanilang pananampalataya, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, ito yung nakakatakot na kalagayan ng isang mananampalataya ng Panginoong Kristo. Amen? Na tayo po'y namumuhay pa rin sa mga litong gawa. Bisyo. Amen? Hallelujah. Mga pagsasalita na sabi nga, binabaliwala natin ang akala natin yung mga sinasabi natin, mga kalayang, kalaswaan, pagmumura, mga anak ng Diyos, hindi dapat yan lumalabas sa ating mga labi. Amen, mga anak ng Diyos. Hindi yan dapat lumalabas sa ating mga labi. Sabat ang sabi ng Biblia sa katotohanan, hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga salita. Yung lumabas sa ating mga labi, yan tayo hatulan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ngayong umaga, I tell you, ulitin ko, ligtas ka pa ba? Ligtas ka pa ba? Napakahalaga nito, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, amen, hallelujah, yan ay mga tekstong nagpapakita na walang kabuluhan. Ngayon pag-usapan natin yung kasalanan. Dahil binanggit dito, tayo si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ano ba ang sumpa ng kasalanan? Uulitin natin muli ito. Amen, hallelujah. Nasabi ng Biblia na si Kristo yung namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Unang-una tandaan mo, amen, ngayong umaga, ang kasalanan yan ay mapamuksa. Hallelujah. Sin has a destructive nature, mga anak ng Diyos. Mayroon siyang mapaminsalang kalikasan. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18? Sapagkat si Kristo man ay nagpataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga hindi matuwid upang tayo madala niya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Narito, tingnan mo, sabi, si Kristo ay isang matuwid. Walang kasalanan, pero siya'y namatay dahil sa mga hindi matuwid. Mga anak ng Diyos, tandaan natin, kapag tayo gumawa ng kasalanan, hindi lang ikaw ang naapektuhan, pati iba ay maapektuhan. Pati iba na hindi gumawa ng kasalanan, amen, ay madadamay, mga anak ng Diyos. Ganyan ang kapinsala ang kasalanan. Amen? Ang akala kasi natin, mga anak ng Diyos, kapag tayo gumawa ng kasalanan, sasabihin natin, ako lang ito, ako lang, hindi. Pasak tuloy yung isang post sa, sa tawag dito, sa media. Sabi po doon, mayroong isang babae, teacher daw yun, ipinost niya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Amen, na yumuyo po at meron daw nakalagay na na pagkain aso ba yun? Ayan, yung tube food. Huwag niyong gagayahin yun na, mga anak ng Diyos. Mag-isip kayo bago kayo gumawa niyan. At nag-post siya, sabi niya, humingi siya ng tawad. Huwag na daw idamay ang kanyang pagiging teacher, ang kanya daw mga magulang, huwag nang idamay ang kanyang mga kaibigan. Siya na lang daw ang anuhin ng mga netizen. Sabi ko, hindi pwedeng mangyari. Hindi pwedeng mangyari dahil pati iba na hindi gumawa niyan, pati sila'y madadamay dahil sa kanyang ginawa. Ganyan po, kalupit ang kasalanan, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Mga anak na nagdudusa dahil may magulang na naghihiwalay. Mga magulang na nagdurusa dahil may mga anak na matigas ang ulo. Amen? Hallelujah! Ganyan po ang kasalanan. Amen ba, mga anak ng Diyos? Kaya mapaminsala, nakakatakot ang kasalanan, mga anak ng Diyos. Hallelujah! At ang kasalanan sa katotohanan, yan po'y may sumpa. Hindi po pwedeng walang sumpa. Kaya nga nung sabi ng Biblia, Exodus chapter 20 verse 5, amen, hallelujah, yung pagsampa, basahin na lamang, yung pagsampa sa Diyos-Diyosan ng mga magulang, ang sabi ron, ang maapektuhan ay hindi lamang sila, kundi yung mga susunod nilang lahi ay maapektuhan.
Ganyan po ang kasalanan, mga anak ng Diyos. Binabaliwala ng marami yung pagsamba sa Diyos-Diyosa. Ano ba ang resulta ng Diyos-Diyosa? Sumpa yan sa buhay ng tao. Ang sumpa ng Diyos-Diyosa, basahin na lamang nyo, Romans chapter 21. Romans chapter 1 verse 21 hanggang 31. Kung gaano kung gaano makapaminsala ang kasalanan sa buhay ng tao. Amen? Anong sabi doon? Kabaklaan, katumbuyan, kahalayan, karumihan. Amen? Hallelujah! Yan ang resulta ng tinatawag na kasalanan sa buhay ng tao. Ang magulang ang nagkasala, ang magdurusa ay kanyang mga susunod na salin-lahi. Ganyan po ang kasalanan. Kaya masay po, salamat sa Panginoon. Ako ay, ang aking magulang ngayon ay naglingkod sa Diyos. Ako rin ay naglingkod sa Diyos. At alam ko yung sumpa ng kasalanan sa aking buhay, ito'y pinutol na ng Panginoon. Amen? Naputol na ito ng Panginoon. Ang aking mga lolo ay mga agimat. Ang lolo at lola ko, mga sa father side, mga albularyo, albularya. Amen? Alam ko may sumpa. Pero alam ko dahil ako'y nanampalataya sa Panginoon, pinutol na ang sumpa. Amen? Pero nakapagtataka, bakit may mga mananampalataya? Mga anak nila hindi nakakalaya pa rin sa sumpa. Anong dahilan? Marahil namumuhay pa rin sa kasalanan. Kaya kung tayo namumuhay pa rin sa kasalanan, mga anak ng Diyos, ang magdudusa niyan ay iba. Amen? Hindi lang tayo, hindi lang ikaw, hindi lang ako, pati ang iba'y magdurusa, mga anak ng Diyos. Ganyan ang sumpa ng kasalanan sa buhay ng tao. Amen? Kaya mapamanib ang kasalanan, mga anak ng Diyos. Layuan natin ito. Amen? Iwasan natin ito. Hallelujah ngayong umaga. At bakit hindi lamang may sumpa? Dahil ito po'y may parusa sa Diyos. Hallelujah! Ulitin ko, ito po yung hindi binibigyan ng pansin ng marami. Nakakala nila sa paggawa ng kanilang pagsuway, paggawa ng kasalanan. Amen, hindi sila parurusahan ng Diyos. Nagkakamali po tayo mga anak ng Diyos. Yes, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero ang Diyos din naman ay Diyos ng katuwiran. Amen ba mga anak ng Diyos? Hindi po pwedeng hindi na parusahan ang mga kasalanan. Hallelujah! Sabi nga ng Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi ni James, ganito raw po, James chapter 1 verse 15, kung magkagayon ang kahalayan kung maipaglihi ng mga anak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng kamatayan. Tingnan niyo po, mga anak ng Diyos. Yung pong kahalayan, yung karumihan. Hallelujah. Kung maipaglihi daw po yan, para bang babaeng naglilihi. Sabi, ipanganganak yan ng kasalanan, at yung kasalanan magbubunga niya ng kamatayan. Ang larawan ko ay parang isa sa isipan marahil nitong si James, ni Santiago ang sinusulat ay si Haring David. Si Haring David, sa kanyang isipan nakita niya isang magandang babae. Hindi niya ito nilabanan at ang sabi ron, natukso siya kay Bathsheba. At si Bathsheba, si Haring David ay nagkaanak. Anong sabi ng Biblia? Nang ipanganak ang bata, ito'y patay. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, may punishment, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya yun yung ikinatatakot ko bilang pastor. Na may mga mananampalatayang nandun pa rin sila sa kasalanan. Hindi makalaya. Ayaw umalis sa kasalanan, naroon pa rin sila sa karumihan. Ayaw nilang umalis doon. Amen. Hallelujah! Ngayong umaga nais kong sabihin sa inyo, may sumpa ang kasalanan, ulitin ko. May kaparusahan ng kasalanan, ulitin ko, mga anak ng Diyos. Yes, mabiyaya ang Panginoon. Yes, ang Diyos ay pag-ibig. Pero sabi rin naman ng Biblia sa Hebrew chapter 10 verse 26, nauubos ang hain patungkol sa kasalanan. Pwede maubusan ng pagkakataon ng isang taong makasalanan na ayaw magbalik loob sa Diyos. Paano? Halimbawa, kung mag-iinom, mamatay ka sa pag-iinom, paano at hindi ka nakapagsisi? Amen? Paano? Mayroong mga taong namamatay, dead on the spot. Amen ba mga anak ng Diyos? Hindi natin pwedeng pinuin ang Diyos. Nasabihin natin, saka na lang ako magsisisi, pag talagang malapit na akong mamatay, saka ako tatawag sa Diyos. Hindi na natin kayang nilangin ang Diyos. Ano ba kayo? Hindi natin pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ako ang Panginoon, ang nakababasa ng puso. Ako ang nakakaalam kung ano ang puso ng tao, totoong masama. Tingnan mo, natatarok ng Diyos ang laman ng puso. Alam ng
Diyos ang laman ng ating mga puso. Kaya hindi natin pwedeng biruin o sabi nga, linlangin ang Diyos. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi pwede natin linlangin ang Diyos. Hindi pwede. Kaya ulitin ko sa inyo, may sumpa ang kasalanan. Ang kasalanan ay may kaparusahan. Hallelujah! At napakaraming talata akong ibibigay sa inyo na ang kasalanan ay may kaparusahan. Hallelujah! Kahit ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, pero kung ang buhay mo hindi nagbabago, nais kong sabihin sa iyo, napakaraming talata ang nagsasabi, tatanggap tayo ng kaparusahan ng Diyos dahil ang Diyos po hindi nagtatangi. Hindi po nagtatangi ang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, hallelujah, huwag natin walaing bahala ang ating kaligtasan. Hallelujah! At kung tayo ay nasa kasalanan, mga anak ng Diyos, hallelujah, ito yung oras at panahon na dapat na tayong magsiyasat ng ating mga sarili kung ligtas pa ba tayo. Binibigyan mo ba ng pansin ang pangailangan ng iyong kaluluwa? Iniisip mo pa ba yan sa gabi, mga anak ng Diyos? Nag-iisip ka pa ba? Sinasabi mo, ako'y ligtas pa. Hallelujah! At anong sinasabi mo? At sinasabi ng Diyos sa iyong buhay? Kung sinasabi ng Diyos, amen, ngayong umaga, amen, alanganin ka ang dahilan yan. Marahil may mga bagay pa sa ating buhay na hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. Sigurado ang kaligtasan, yes. Sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magalindangan. Ligtas kayo kung malinatili kayo na si Kristo'y namatay dahil sa inyong mga kasalanan. Pero, sabi doon, maliban na lang kung nawala ng kabuluhan ng inyong pananampalataya. Kaya ngayong umaga, faith in faith. Hallelujah. Pangalawa natin pag-usapan, faith on the cross. Pananampalataya sa krus. Hallelujah. Ano po ang kaligtasan? Ikaw ay nananatili sa kaligtasan. Nananatili ka sa krus. Amen? Nananatili ka sa aral ng krus. Sabi ng Biblia, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ano ba ang mensahe ng krus? Amen? Ano po ang mensahe ng krus? Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangangapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na ngaligtas. Yan yung mensahe ng krus na sabi doon, kung ikaw ay mananampalataya sa krus, amen? Pag sinabing mananampalataya ka sa krus, nananatili ka sa krus. Hallelujah! Hallelujah, naroon ka sa daan ng krus. Dinadaanan mo yung krus. Ano pa ang dinadaanan ng krus? Nagpapasa ng kanya rin sariling pasan. Hallelujah! Nasabi ng Panginoong Jesucristo, ang gusto nang sumunod sa akin, ito ang mensahe ng krus, magtatakwil ang kanyang sarili. Hallelujah! Ng kanyang mga mahal sa buhay. Asawa, anak, magulang, kapatid, mga tinatangkilik, at araw-araw may babatahin siyang krus. Hindi ko alam kung anong mga krus, marahil ang iyong laman, yan ay krus sa iyo. Yung iyong mga kahinaan, amen? Hallelujah, inariyan. Hallelujah! Kaya kailangan mong manatili sa krus para mapagtagumpayan mo yan. Dahil sabi ng Biblia, yung krus, ang mensahe nito, kung ikaw ay mananampalataya, ito'y mayroong kapangyarihan sa iyong buhay, ito'y kaligtasan. Amen! Hallelujah, mga anak ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah! At ganito yun, mga anak ng Diyos. Amen? Ngayong umaga, ang sabi po ng aklat po, hallelujah, ng James, ganito po ang sinasabi. James chapter 2 verse 14-20. Anong kinapangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man siya'y nananampalatayang ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan. Kung isang kapatid na lalaki, babae, ay hubad at walang kakainin araw-araw at ang isa sa inyo nagsabi sa kanila, magsiyaan kayong payapa, kayo'y mga magpainit at mga magpapabusog. Gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang bagay na kailangan ng katawan. Anong pakikinabangin dito? Gayon din man ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya, ako ay mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang huwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa, ipakikita ko sa iyo ang aking mga pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isang mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsampalataya at sa panginig na dapat ibig mo bagang maalaman o tao walang kapuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay bato. Amen? Hallelujah! Ngayong umaga, ang pananampalataya sa krus, pananatili sa krus, hinahanapan ito ng resulta. Makita raw po sa ating mga buhay ang ating pananampalataya. Yes, hindi yung gawa natin na magliligtas sapagkat Diyos ang gumawa ng kaligtasan. Pero yung ginawa ng Diyos sa ating buhay, nakikita ang resulta. Amen ba mga anak ng Diyos?
Huwag natin gayahin daw ang demonyo, sabi ni Santiago. Ang mga demonyo, ang mga fallen angel, mga dark angel, mga anak ng Diyos, nananampalataya kay Kristo. Nanginginig pa, sabi ng Biblia. Pero hindi kailanman nagbago ang demonyo, ang mga demons. Amen ba, mga anak ng Diyos? Pero tayo, sabi ni Santiago, amen, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa. Hallelujah! Ipakita sa pamamagitan ng yung pananampalataya, mga anak ng Diyos, yung ating inward. Amen, dapat makita rin sa outward, mga anak ng Diyos. May ebidensya dapat ang ating pananampalataya na ikaw ay ligtas. Amen ba, mga anak ng Diyos? Nababago ang buhay. Kaya nga may mga talata sa Bible, sabi ni Apostol Pablo, kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. Ngunit kayo ay muling binuhay dahil kay Kristo. Kayo dati ay nasa kadiliman, ngunit inilipat na kayo sa kaliwanagan. Dapat daw po, mga anak ng Diyos, kung tayo iligtas, wala tayo sa kadiliman. Amen ba, mga anak ng Diyos? Wala tayo sa mga lugar na madilim. Amen? Hallelujah! Wala tayo doon. Wala tayo sa mga lugar ng inuman. Wala tayo sa mga lugar ng kalayawan. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Wala daw, hindi tayo dapat makita roon. Hallelujah, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah, kaya ngayong umaga sabi ng James, ipakita mo ang iyong pananampalataya at ipakikita ko ang aking mga gawa ng dahil sa aking pananampalataya. Mayroon daw pong resulta ang pananampalataya, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Minsan kasi, ang akala ng marami, kung minsan tayo, akala natin kapag nagpasalamat na tayo sa Diyos, sapat na ito. Amen, yes, magandang magpasalamat sa Diyos. Pero, kailangan, mga anak ng Diyos, hindi tayo maging katulad ng mga hindi kasi lagi naman nagpapasalamat sa Diyos, pero ang kanilang mga gawa ay nasa kadiliman. Amen ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Hallelujah. Mahal ko kayo sa ating Panginoon. Amen. Isa sa aking mga panalangin, sama-sama tayong mapunta sa langit. Sama-sama tayong mapunta sa langit. Lalo na sa panahon natin ngayon na malapit na dumating ang Panginoon. Hello? Sino naniniwala? Malapit na dumating ang Panginoon? Malapit na. Sabi nga ng Biblia, nasa pintuan na ang Panginoon, nasa pintuan na ang hukom. Nakikita na namin ang mga nangyayari sa liputan. Hindi na natin pwedeng sabihin na hindi pa. Nariyan na ang mga tanda. Amen. Ng pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kung tayo, sabi nga ni Apostol Juan sa kanyang sulat sa unang 1 chapter 3 verse 3, siyang malinis na darating, dapat datnan nga di tayong malinis. Anong ibig sabihin niyan? Huwag tayong datnan sa kadiliman. Huwag tayong datnan sa mga gawang mga hindi kalooban ng Diyos. Kung gusto mo makasama sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, ulitin ko po, mga anak ng Diyos ngayong umaga, kung gusto mong dumating, datnan ka ng Panginoon, dapat nananatili tayo sa krus. Yung path of the cross, yung way of the cross. Naandun lagi tayo, hindi tayo umaalis doon, mga anak ng Diyos. Lagi naroon tayo kung saan yung dinaanan ng Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi tayo dapat humiwalay doon. Hallelujah! Yes, may persecution, may pag-uusig kapag ikaw ay nananatili sa krus. Hallelujah! Yes, mayroong kaaway, mayroong kalaban kapag ikaw ay nananatili sa krus. Amen. Pero yun yung daan ng kaligtasan, yung cross of Calvary, mga anak ng Diyos. Kaya kung hindi tayo, amen, mananatili doon, amen, mga anak ng Diyos, at mamumuhay pa rin tayo sa tinatawag na malayo sa krus ng Calvary. Amen. Ngayong mga nasusabi sa'yo, nawawala ng kapuluhan ng iyong pananampalataya. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon, Panguli at katapos-tapusan. Hallelujah. Hallelujah. Ang kaligtasan ay laging nasa panig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Dapat tayong lagi ay nasa panig ng Diyos. John chapter 8, verse 34-36, sinagot sila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ay nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Tingnan niyo po at pansinin. Ang sabi po ni Jesus Christ, kung tayo po ay ligtas, para bang ganito, kung tayo ay ligtas, pinalaya ka sa kasalanan, sabi doon, dapat nasa bahay ka ng Ama. Nananatili ka dapat doon, nasa panig ka dapat ng Diyos. Amen. Ngayong umaga, hallelujah, tayo po'y pinalaya na sa kasalanan ni Yesu Kristo.
Kristo. Amen ba mga anak ng Diyos? Hindi na tayo dapat maging alipin mga anak ng Diyos. At kung ayaw mong maging alipin ng kasalanan, sabi ni Jesus Christ, manatili ka sa tahanan ng Ama. Sapagkat ang anak ay nananatili sa tahanan ng kanyang Ama. Subalit mangyayari yan kung palayain kayo. At ako'y naniniwala, pinalayat na tayo ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Hallelujah! Kaya ngayong umaga bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, hallelujah! Kailangan natin ngayong umaga, amen, tiyakin kung tayo ay nasa panig palagi ng Diyos. Amen? Anong sabi ng 2 Corinthians? Pagtatapos, amen? Sabi ng 2 Corinthians, chapter 13, verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyan nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Sabi dito, dapat lagi nasa atin yung pagsisiyasa ng ating mga sarili. Hindi ko lang matandaan kung sinong nagsalita nito, pero ito isa siyang philosopher. Ang sabi niya, ang taong hindi nagsisiyasat ng kanyang sarili ay hindi marunong magpahalaga sa iba. Hindi siya marunong magpahalaga sa iba kapag hindi siya marunong magsilasat ng kanyang sarili. Mga anak ng Diyos, ngayong umaga, kailangan naroon lagi tayo sa pagsisiyasat ng ating mga sarili. Kaya nga ang tanong ngayong umaga, ligtas pa ba tayo? Ligtas ka pa ba? Baka sabi dito sa Korinto, ang sabi dito, amen, baka tayo itinakwil na. Kung minsan, masarap isipin, mga anak ng Diyos, hindi ako nagkukulang ng pananampalataya sa kaligtasan. Pero masarap isipin kung minsan ako'y nag-iisip, baka ako'y hindi naligtas. Dahil pag iniisip ko ito, ako'y lumulod sa Diyos at humihingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga magsiyasa tayo ng ating sarili, mga anak ng Diyos. Kung ba tayo ay nasa panig pa ng Panginoon? Nasa panig pa ba tayo ng Diyos? Ang ginagawa pa ba natin ay nasa kalooban ng Diyos? Ang magandang balita ngayong umaga, mga anak ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos ay wala pong limitasyon. Yes, ganyan ang biyaya ng Diyos. Wala pong limitasyon, walang makapaglalagay ng sukat sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang isang makasalanan kung siya'y manunumbalik sa Diyos, tatanggapin siya ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong umaga, kung tayo yan ngayong umaga, siya sa ating natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, ligtas pa ba tayo? At huwag natin pag-alinlanganan ang krus ng Kalbaryo. Ang ating siya sa atin, amen, nandun pa ba tayo sa kaligtasang inilatag ng Panginoon? Nasabi ng Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Amen? Na dapat nakapokus tayo sa author at finisher ng aking kaluluwa. Kaya yung kamakasalanan, sabi ng Hebrew chapter 12 verse 1, isang tabi na natin ito at takbuhin natin ang takbuhin inilagay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong umaga, ulitin ko, hallelujah, napakalaga, bigyan na natin ang pansin ang kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Iyok po natin sumandali ang ating pong mga ulo. Magpulay-pulay po tayo. Manalangin po tayo ngayon. Sa iyong pinatatayuan ngayon, hindi ko alam kung saan po kayo pinakausap ng pangaral nito. Pero sa akin personally, amen, bilang isang naglilingkod po sa Diyos. Para sa akin napakalaga na ako'y nagsisiyasat ng aking sarili. Amen. Hallelujah. Isa sa akin pong ipinag-aalala, amen, mga anak ng Diyos, na yung mawala ng kapuluhan ang ating pananampalataya. Church, sasabihin ko sa inyo, mayroong buhay na walang hanggan. Huwag niyo pong pag-alinlangan. Mayroong pong kalangitan. Huwag niyo pong pag-alinlangan. At huwag niyo rin pong pag-alinlangan. Ang kasalanan po ay mayroon pong kaparusahan. Pero ang magandang balita ngayong umaga, amen, ikaw po ay tinubos na ni Kristo. Si Kristo ay namatay na sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Subalit, amen, ngayong umaga, kung tayo ay mananatili pa rin sa impluensya ng sanlibutan, sa paggawa ng kasalanan, amen, ngayong umaga, nais ko sabihin sa iyo, nawawala ng kapuluhan ang kaligtasan. Pero ngayong umaga, magandang balita. Malalapit tayo sa Panginoon. At tulad ng aklat po ng unang Juan. Ang unang Juan po ay sinulat yan para sa mga mananampalataya. Sabi ng Biblia, kung sinasabi mo hindi ka nagkakasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos.
Subalit, siya'y tapat at banal kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan at kasamaan, dilinisin ka niya sa lahat ng iyong kasamaan. Mananampalataya. Yes, tayo po'y bumabagsak din. Nagkakamali, nagkakasala. Amen, hindi ko sinabi na kapag tayo nakagawa nito, hindi ka naligtas. Ang usapin dito kasi kung manatili po tayo sa kasalanan na yun na ating ginagawa. Yes, nagkakamali ka, nagkakasala. Amen, ulitin ko, ang usapin po ay kung nananatili ka at ipinamumuhay mo ang kasalanan ito. Pero kung hindi, amen, hinihingi mo ito ng tulong sa Diyos. Ngayon, mga nais kong sabihin sa iyo, sabi ng aklat ng Hebrew. Amen, siya na nagbiis sa tukso, nagtagumpay sa tukso ay makatutulong sa mga natutukso. Amen. May umaga may handang tulong ang Panginoon. Uy nangaral may umaga sa paksang ito. Are you still saved? Ikaw ba'y nananatili pa rin ligtas? Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, ikaw ang nakakaalam niya. Kaya tawagan mo po ang mga manunod sa maikling salim ng awiting. Hallelujah. Create in me a clean heart. Hallelujah. Hallelujah. Ngayong umaga, habang namin Panginoon sa pinaupuan mo, nagbubulay-bulay salita ng Diyos. Hallelujah. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Siyasatin po natin ang ating mga puso. Tayo ba'y nasa pananampalataya? Nasa Ebanghelyo pa ba tayo ng kaligtasan? Amen. Kung nawawala na ng kabuluhan ang ating mga pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, amen. Hallelujah. Pinaniniwala, sinulat ito ng mga ngaral si Apostol Pablo. Amen. Hallelujah. Hindi dahil nagdudulas siya sa kaligtasan. Amen. Kundi ang nais niyang iparating sa mga taga-Korinto. Amen. Ay hindi dapat mawala ng kabuluhan ang pananalig nila sa Diyos. Hallelujah. Kaya kung babasahin natin ang buong konteksto ng talatang ito, sinabi niya Apostol Pablo, mayroon kabilang buhay, may buhay na walang hanggan, may kakabuhay na magulit, mayroong kamatayan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya may umaga. Hallelujah. 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 Patuloy tayo, mga anak ng Diyos. Manatili po tayo sa krus. Hallelujah. Urababasyan, dinilimikan, urababasyan, darabaya. God, I pray for deliverance. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, pinagpunsan ang iyong mga anak sa lugar nito. Lord, ako'y dumadalo. Datnan mo po ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa iyo. Ginagawa ang kalooban. Panginoon, kung kami man po ay nagkukulang, nagkakasala, Panginoon, bumabagsak, Panginoon, patawarin mo po kami. Tulungan mo po kami na ma-overcome namin, Panginoon, ang aming mga kalooban. Lord, ang aking dansang dalawin ng mga kapatid. Patuloy mo silang bigyan ng palakasan at kalatagan ng pananampalataya. Habang iniintay po namin ang napipintong pagbabalik mo, Lord, I pray. Hallelujah. O Rababasyan, Nilibitiyon, Rababasyan, Nilibitiyon, O Rababasyan. Kung tayo po'y tapos ng manalangin, tayo po natin tumay. Sabayan po natin ang aming tingin. Tumawid po tayo sa Panginoon. From thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew thy spirit within me. And renew thy spirit within me. Palakpakan po rin sa salamat ang po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God, you are worthy, you are great. Hallelujah. Rarababayan, diriyang, dorobosyan, rarababayan. Iyalalabasyan, diriyang, hallelujah, mga anak ng Diyos. Amen. Ngayong umaga, ulitin ko, si Kristo po'y naparito para i-rescue po tayo, iligtas tayo mula sa kasalanan at sa impyerno. Amen. Yan po ang dahilan kung bakit naparito si Kristo. Amen. Hindi lamang tayo pagpalagi, makaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen. Kundi higit sa lahat yung kaligtasan po ng ating kaluluwa. Kaya huwag po natin baliwalain. Amen. Ang kaligtasan niya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen.
Hallelujah. So tayo po'y manalangin na dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Salamat po sa iyong anak na si Yesu Cristo. Salamat din sa kaligtasan. Salamat po Diyos ay isa po kami sa iyong biniligtas. Naging kabahagi ng buhay na walang hanggan. Salamat po Diyos. At ngayon pong umaga ang aking dalangin Diyos, ang mga kapatiran po Diyos. Ingatan mo po sila. Ang masamang hawat impluensya ng sanlibutan, Panginoon. Bigyan mo sila ng discerning spirit, Panginoon. Mapagkilala nila kung ano ang masama at mabuti, Panginoon. Lord, ako po'y dumadalangin na ang bawat isa, Panginoon, datnan mo kami, humarap kaming naglilingkod sa iyo, ginagawa ang kalooban mo, Panginoon. Ito po ang aking samo sa iyo at inaangkin na po namin ang katugunan. At sa aming pong pansamantalang pagkakawalay, ingatan mo po ang bawat isa at ibinibless ko po sila sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you po. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Maranatha po. Ako maaya.